Laging nagpaparinig sa akin yung biyanan kong babae sa tuwing walang pera. Kinausap ko siya na kung maaari ay dalawa kaming magtrabaho. Pero ang lagi niyang sagot ay walang mag-aalaga sa anak namin. Naabutan ko siya na nagsiselfone at laging nakahiga. Ni almusal ay wala. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at lumaking independent. Maaga akong namulat sa pagbabanat ng moto sa murang edad ko. Sari-saring trabaho yung napasukan ko at naging panadero boy sa isang tindahan ng mga damit sa Baclaran. Pahinante, construction worker. Kasabay nun ang pagiging babaero ko. Oo, inaamin ko na babaero ako. Na sa bawat mapasukan kong trabaho ay meron akong nakakarelasyon. Bukod doon ay meron pa akong nakaka-textmate. Isang beses ay sinubukan kong ipalagay ang number ko sa isang dyaryo na kung matatandaan nyo ay uso yun ang kapanahunan ko. Ilang araw ang dumaan at nawala na rin sa isip ko yung pagpapalagay ko ng number sa dyaryo. Nang biglang may mag-text ng hi sa akin, si Mabel. At simula nga nun ay lagi na kaming magka-text. 18 lang ako nun at siya naman ay 41. May edad na siya at inaamin ko na nagka-interest talaga ako sa pera niya. Dahil na rin na siya mismo yung nag-offer sa akin na pag-aaralin daw niya ako. At lahat ng pangangailangan ko siya yung gagastos. Basta't mapaligaya ko lang siya. Hindi nagtagal ay nagsama kami sa bahay na inuupahan niya. Na sa totoo lang ay hindi ko alam yung mararamdaman ko nun. Dahil sa tuwing madadampi yung balat niya sa akin, ay ramdam ko talaga yung kulubot na niyang balat. Hindi ko talaga ini-expect na ganun siya katanda. Kasi meron naman akong kakilala na kasing edad niya pero mukhang bata pa naman. Sa bawat paglabas namin ay talagang naaasiwa ako. Kaya hindi ko na natiis ay inamin ko sa kanya yung tunay na nararamdaman ko. Naunawaan naman niya ako kaya umuwi ako sa bahay ng katrabaho ko. At pagkatapos nga nun ay wala na rin kaming balita sa isa't isa. Wala akong trabaho nun kaya naisipan kong bumalik sa dati kong pinagtatrabahuhan sa tindahan ng mga damit sa Baclaran. Na halos ang kasama ko doon ay puro babae. Hindi sa pagmamayabang ay matangkad ako at moreno at malaki ang katawan. At sa tuwing papasok ako sa umaga, mayroong naghahatid sa akin ng almusal. May papandisal at kape. At pagdating naman sa tanghali ay kanya-kanya sila nang yaya sa akin sa pagkain. Meron akong nagustuhang isa sa kanila. Siya si Ana. Tinangka kong manligaw at pumayag naman siya, subalit hindi alam ni Ana na yung kaibigan niyang si Gina ay malaki din yung paghanga sa akin. Si Gina at Ana ay katapat ng pwesto naming tindahan. Tindera siya ng pantalon at sa tuwing umaga, si Gina ang madalas kong naabutan sa pwesto. At madalas sa kanya ko hinahanap si Ana. At ang lagi niyang sagot ay, si Ana na naman, bakit ba hinahanap mo yung laging wala? Napapangiti na lang ako sa mga sagot niya. Hanggang sa nagkaroon ako ng problema sa tinutuluyan ko. Sinabi sa akin ng kahati ko sa bahay na, Tol, pasensya ka na ha, kinakailangan kong umuwi ng probinsya. Yung bahay kasi ay binitawan ko na at humanap ka na lang muna ng ibang matutuluyan mo. At yun pala'y narinig ni Gina. Kaya nung kumakain ako ng tanghalian ay lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako, gusto mo bang mangupahan sa amin? Meron kasi kaming bakanting kwarto. Mura lang yun para sa'yo. Pumayag naman ako at agad naman niya akong sinamahan. Dinala niya ako nun sa may Pasay at doon ngay merong isang kwarto na tulugan lang talaga. Sa baba yung pwesto ko at sa taas naman ay bahay nila Gina. Doon na nagsimulang magkasabay kaming pumasok at umuwi. At sa tuwing wala akong pasok ay napansin ko na sinasabayan niya rin ako ng day off ko. Pero kahit na babaero ako, ang gusto ko'y ako pa rin yung mag-first move. Kaya sinabihan ko siya na hindi niya kailangang gawin yon. Tsaka alam naman niya kung sino yung gusto ko. Na mamaya ay malaman pa ni Ana ay magkasira pa silang dalawa. Pero parang hindi naman ako naiintindihan ni Gina. Na minsan pa nga ay hating gabi pumapasok siya sa kwarto ko na bagong ligo. Sinasabi ko na lang na matutulog na ako at matulog na din siya. Pero isang araw dahil sa kagustuhan kong pag-uwi ko'y tulog na agad. Dahil nga sa ilang ako sa ginagawa sa akin ni Gina, naisipan kong mag-inom at nagpakalasing talaga ako. Pero yung araw pala na yon ang pagsisisihan ko habang buhay. Na pag-uwi ko ay nadatnan ko doon si Gina. Na sa totoo lang ay wala na akong nagawa. May nangyari sa amin ng gabing yon. At simula ng gabing yon ay meron nang namagitan sa aming dalawa. Kaya't bigla na lang akong hindi nun kinausap ni Ana. Iniisip ko na lang na baka alam na niya yung tungkol sa amin ni Gina. Kasi inaaway na ni Gina yung lahat ng lumalapit sa akin. Kaya't kinausap ko si Gina at sinabi ko sa kanya na pagkakamali lang yon. Na hanggang dun lang yon. Sabi ko pa na aalis na ako para makalimutan mo ko. Pero nagalit siya at nagwalat hindi daw niya matatanggap. Hintayin ko daw muna yung isang buwan dahil hindi na daw siya dinatnan. Sa isang gabing pagkakamali ay minabuo at napakabilis ang pangyayari. Hanggang sa nakontak niya yung mga magulang ko at kinausap kaming dalawa. At sa harap ng mga magulang namin ay sinabi kong wala kaming relasyon. Na isang pagkakamali lang yon pero mas pinakinggan nila si Gina. Awang-awa sila kay Gina at iyak ng mga araw na yon. Hanggang sa napagdesisyon na ng mga magulang namin na ipakasal na kami. Isang linggo bago ang kasal namin ay tumakas ako. Umuwi ako ng Leyte. Pero lahat sila'y tumatawag sa akin at nagmamakaawa. Pati si Ana. Bumalik daw ako bago itakda yung araw ng kasal namin at buong magdamag akong nag-isip nun. Diyos ko, ito na ba yung parusa sa pagiging babaero ko? Na baka nga ito na yung kapalaran ko. Tatanggapin ko na lang alang-alang sa bata. Bumalik ako ng Pasay at nagdesisyon ako na pakasalan na si Gina. Sakto naman na nung panahon na yun ay madami na rin akong ipon at nagpakasal kami sa Huwes. Gastos ko yung lahat at tinanggap ko na rin yung kapalaran.